Ang pagkakatalaga kay Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla bilang bagong ombudsman ay dumating sa panahong sinusubok ang tiwala ng bansa sa mga institusyon at sa reformang isinusulong ng Administrasyong Marcos. Ang kanyang pagpasok sa mahalagang posisyong ito sa konstitusyon ay hindi lamang simbolo ng pagpapatuloy ng laban kontra korupsyon, kundi isang panibagong pangako na ang hustisya ay hindi yuyuko sa kapangyarihan. Malinaw ang patunay ng kanyang mga nagawa sa kanyang pamumuno sa Department of Justice (DOJ) na ipabalik sa bansa si Rep. Arnie Teves upang harapin ang mga kaso, napilitang lumabas sa pagtatago si Apollo Quiboloy, at naserbisyuhan ng subpoena si Atong Ang, mga patunay na para sa kanya, walang sinumang untouchable. Ang tahimik niyang prinsipyo, gaano ka man kataas o kalakas, kung nagkamali ka, dapat kang managot. Ang kanyang karanasan sa parehong sangay ng lehislatura at ehekutibo ay nagbibigay sa kanya ng malawak na pag-unawa sa pamahalaan. Alam niya kung saan namumuo ang korupsyon at kung paano ito masusugpo. Bilang kalihim ng DOJ, pinatatag niya ang National Prosecution Service, itinulak ang digital case management, at tinaasan ang conviction rates. Pinangunahan din niya ang mga reforma sa Bureau of Corrections para sa mas makataong kondisyon at mabawasan ang siksikan sa mga kulungan. Pinalawak ni Remulla ang kanyang reformang pananaw hanggang sa karapatang pantao at transparency. Inamin niya ang mga kakulangan ng sistemang panghustisya noong panahon ng drug war at nagpahayag ng kahandaang makipagtulungan sa International Criminal Court sa ilalim ng malinaw na pambansang kondisyon, patunay na maaaring magsabay ang pananagutan at soberanya. Dahil dito, nakakuha siya ng 87.3% public satisfaction rating at kinilala bilang Asia's Outstanding Leader in Public Service. Ngayon, bilang ombudsman, dala ni Remulla hindi lang ang malawak na karanasan sa institusyon kundi isang malinaw na moral na gabay. Ang kanyang pagkakatalaga ay dumaan sa masusing pagsusuri ng Judicial and Bar Council, na nagpapatunay sa kanyang integridad, kakayahan, at pagiging karapat-dapat sa posisyon. Para sa Administrasyong Marcos, maaaring ito ang maging turning point. Sa pagkakatalaga kay Remulla bilang ombudsman, nagkakaroon ng pamahalaan ng isang credible at independenteng katuwang sa pagpapatibay ng tiwala ng publiko at transparency. Pinagtitibay ng kanyang presensya ang mensahe ng administrasyon na ang mabuting pamamahala at pananagutan ay hindi lamang mga islogang pampulitika, kundi mga pamantayang kayang ipatupad. Sa tanggapan ng ombudsman, ang hamon kay Remulla ay parehong malaki at pamilyar. Tiyakin na ang batas ay nagsisilbing pananggalang ng mamamayan, hindi ng makapangyarihan. Ngunit kung pagbabatayan ang kanyang mga nagawa, haharapin niya ang korupsyon ng walang takot, magpapatupad ng tumpak na reforma, at isusulong ang pananagutan ng walang kinikilingan. Sa huli, maaaring ang pamana ni Boyeng Remulla ang maging sukatan ng tagumpay ng pangakong linisin ang pamahalaan, patunay na gumagana pa rin ang hustisya sa Pilipinas. Mabuhay at Godspeed, Ombudsman Boyeng Remulla.